Marami na akong nabasang comment na nagtatanong kagaya nito na magkano ba ang minimum na capital kapag mag-trade ka sa stock market. Pag-uusapan natin yung Philippine stock market lang ha. Ibang usapan kapag gusto mo mag-trade ng crypto, ng forex, or ng global markets. Sa mga tao naman na walang idea at interesado, paano nga ba mag-start sa stock market? Meron tayo niyan dito. Visit nyo lang yung website ko. Ito siya, ChristinaOrlina.com. Tapos, pag mag-scroll ka dito sa baba, marami tayong resources dito, no? Pero meron tayo dito dalawang free na guide. Mag-sign up ka lang dyan. Dito yung free guide for newbies. So, lagay mo lang dyan yung email nyo, tapos papadala ko yung kompletong guide kung paano nyo sisimulan yung journey nyo sa stock market. Tapos yung iba na, meron na nakapagsimula na, tapos nalilito, ano ba yung guide kung paano bumili, meron din tayo dyan. So, just a quick story, no? Ako lang personally, nag-start ako ng stock market ng investing talaga. So, yung capital ko, yung minimum ng broker nun na 5,000 sa COL Financial. Ang iniisip ko nun, itatry ko siya ng long term, like 10 to 20 years. Tapos, dadagdagan ko na lang yung capital eventually kada sahod, ganyan. Pero nung nakita ko na kumita siya in the short term, okay rin pala siya na posible pala na kumikita ng hindi siya 5 years or kahit hindi 10 years. So, naisip ko na mag-trading. Ang capital ko naman nun, yung minimum dun sa broker na gagamitin ko sana for trading. Nag-open ako ng separate broker for trading kasi sa tingin ko, meron sila na tools na mas makakatulong sa akin sa pagtitrade. Ang minimum noon, 25,000 sa 2Trade Asia. So guys, panimula yon ha. Starting yon, hindi ibig sabihin yun na yung fixed na amount. So dinadagdagan ko siya, tapos pinapaikot yung pera. Kaya kung nakikinig ka ngayon, tapos nag-hesitate ka na maliit yung capital mo, huwag mong isipin yun kasi ang eliminate natin is yung excuses na hindi ka makapagsimula kasi maliit yung capital mo. Kailan ka ba magsisimula kapag marami ka na pera? So, sa ngayon, kung ano yung meron kang maliit na panimula, simulan mo na. Sa COL ngayon, hindi na 5,000, 1,000 na lang makapag-open ka na. Ang maganda niyan kasi para maaga mong matutunan yung disiplina ng pag-i-invest. Para kapag may opportunity ka na, meron ka ng broker, nakapag-sign up ka na, nakakita ka ng opportunity, i-click mo na lang yung buy button, diba? Hindi ka napipila to sign up yung form. Kahit sabihin mong online, kasi pipila ka pa rin doon sa bulk ng application. Mag-iintay ka pa magpa-approve, magpa-fund ka pa, mag-iintay ka pa na ma-activate yung account, tapos doon mo pa lang siya aaralin. So kapag nagsimula ka kahit sa maliit na amount, at least ready ka na sa opportunity kapag meron na. So reality check muna tayo bago natin sagutin kung magkano ba talaga. First is you need money to make money. Obviously, mas malaking halaga yung ilalagay mo or mas malaking capital or puhunan yung ilalagay mo, mas malaki din yung kita. On the flip side, mas malaki din yung nilalagay mo, mas malaki din yung lugi if ever. Kasi part of the reality check that losses are part of trading. Ngayon, kung hindi mo kayang sikmurain yung lugi, huwag ka na lang din pumasok sa pagtitrade sa stock market. So, magkano ba talaga? Dalawa kasi yung possible na pwedeng answer dyan Yung una, yung magkano yung capital na ipang-trade mo. Yung pangalawa, magkano yung minimum dun sa brokers. And yung minimum dun sa brokers, kasi dun tayo nagbabuy and sell ng stocks. Dito sa Whole Financial, 1,000. Sa First Metrosec, dito 5,000. Sa 2Trade Asia, 25,000. Pero meron na din silang 10,000. Makakapag-start ka na din yan. Sa PhilStocks, 5,000. So as you can see, you can start with 10,000 and below sa mga brokers. Yun yung minimum para makapag-open ka ng online trading account para dun ka na makapag-buy and sell. Now, dun sa minimum na yun, dun sa broker, pwede ka na magsimula dun. Pwede mo nang gamitin yun as panimula. Pero baka meron ka din naririnig yung 8K rule nga. Kung ano ba yung ibig sabihin ng 8K rule? Dapat ba 8,000 and above? Dapat ba 10,000 and above kapag ka nagtitrade ka ng stocks? Marami din kayong mapapanood na video about this type. Nyo lang 8K rule, tapos ang dami nyo na mapapanood na ganyan. Pero essentially, hindi talaga siya rule. Wala naman tayong kailangang sundin na rule. Ang ibig sabihin lang niya is maximize mo yung commissions and fees na binabayad natin kapag ka 8,000 siya and above. Kasi may binabayaran na minimum na 20 pesos whichever is higher kapag tatransact ka, whether it's buying or whether it's selling. Sa mga nanonood nito na visual learners, papakita ko sa inyo, hindi nyo pa rin mag-gets yung 8K rule, no? Iko-compute natin siya. Syempre, di natin ko-compute, gagamit tayo ng tool. If bibili tayo ng less than 8,000 and versus bibili tayo ng more than 8,000. So, anong mangyayari? So, ang gagamitin nating tool from Instagrams, meron ditong virtual trading. So, parang masisimulate na rin pati fees na makikita nyo. So, if ever you want to buy, BDO na lang ha. Kasi yun yung example kanina nung natin, yung 8K rules visualization. So, if you want to buy BDO,
meron to minimum number of shares na 10. Ito yung babayaran mo, 22 pesos and 59 minimum at ang total na investment mo is 1,300. Kapag bumili ka naman ng halimbawa 100 shares, so that's more than 8,000 na, ang babayaran mong fees 38 pesos and yung total na investment amount mo is 12,900. Ngayon tingnan natin in percentage kung magkano agad yung nalulugi. Kasi nakikita nyo, yung iba nagtatanong na bumili ako ng stock pero lugi agad, wala pa naman nangyari, kakabili ko pa lang, negative na agad. So ano pala yan? Scam pala yan, di ba? Bumili ako tas lugi agad. So pakita ko sa inyo, pag less than 8,000, buy natin ha. Makikita nyo agad dito, meron kang negative 4% agad na makikita sa portfolio mo. Now tingnan naman natin in percentage kapag ka more than 8,000 yung binili natin. Okay, kunyari bili ulit tayo ng BDO pero this time, bibili tayo ng more than 8,000. So ito ulit yung fees natin, 38. So when you click buy, ang percentage naman na lumabas dito na negative is negative 1.19%. So nakita nyo yung the difference in percentage kapag buy in, kapag you transact in less than 8,000 tapos if more than 8,000. So yun lang yung ibig sabihin dito ni BDO na ito yung parang pinaka sweet spot na ma-maximize mo yung taxes, commissions, and fees. Pero hindi naman kasi talaga siya rule eh. Parang suggestion lang siya na para paano ka mas makatipid. Think of it like meron kang ATM. So let's just use BDO na lang as an example, no? So meron kang gusto mo mag-withdraw, punta kang ATM ng BDO, tapos yung card mo is BDO, wala kang babayaran na fees. Pero may mga pagkakataon, di ba, kailangan mo na yung pera, tapos walang ATM ng BDO, mag-withdraw ka from ibang bank, sisingilin ka ng 18 pesos. Na parang ganun lang din siya. So siguro bibigyan na lang kita ng tip based on experience na number 1, ilagay mo yung halaga na komportable ka lang. Again, mas malaki yung kita, pero pwedeng mas malaki din yung loss. Ilagay mo yung halaga na kaya mong mawala sa'yo. Ilagay mo yung halaga na kaya mong mabuhay, kaya mabuhay ng pamilya mo na wala yung amount na yon. Number 2 is, part of the personal finance is wag mong iuutang yung ipang titrade mo or ipang i-invest mo. Laging sinasabi ng mga experts, diba, meron ka dapat savings, meron kang emergency fund. Yung extra doon, yung meron kang extra money to invest after mong mag-budget, yun yung ilagay mo doon. Ito pwede mo din i-consider kung nag-iisip ka kung magkano ba yung pwede mong ipampuhunan sa pagtitrade. Kapag kumita ka, satisfied ka ba doon sa profit mo? So, kunyari, meron kang 100,000, kumita ng 10%, satisfied ka ba doon sa 10% na yon? Or naliliitan ka? Kapag nalugi ka ba ng 10%, ikaka-depress mo ba yung 10% na malulugi doon sa portfolio mo? Or if yung buong amount is nawala, madadepress ka ba? So, yun yung mga pwede mong i-consider kapag nagbubuo ka ng capital na ipang titrade. I-balance mo lang, diba? Tapos, iset mo lang yung targets mo. Ang mahalaga, matutunan mo, aralin mo, kasi hindi mo naman ilalagay yung pera mo sa isang investment na hindi mo naiintindihan. So, sana naiintindihan mo, sana inaral mo. Sa trading kasi hindi yung ilalagay mo na lang siya tapos hahayaan mo na lang siyang tumaas. Hindi strategy yon, hindi diskarte yon. So, kung pinag-iisipan mo kung magti-trade ka sa stock market, try mo lang. Kasi di naman natin alam na baka biglang may dumating na opportunity sa mga susunod na panahon. So, try mo lang yung trading, malay mo mag-enjoy ka. At kung nag-enjoy ka sa video na to, don't forget to subscribe. Thank you, Lord, for another video. Salamat po sa panonood and I will see you next time. God bless po!